Kath din sila na nga, confirmed mga kasombreros, no? Nagulat ako dito kasi na-emphasize ulit dito mga kasombreros mamaya ay bibigyan natin ito ng talagang kalinawan. And malinaw na malinaw mga kasombreros. Marami actually instances na tinawag ni, yung parang tawagan ng Kath din, ni na Alden at saka ni Kath mga kasombreros ay babe. And then mahal. Mamaya, no, parang 5 instances, 5 videos na meron tayo dito mga kasombreros, no? Na ganoon po ang tawag ni Kath mga kasombreros at saka ni Alden Richards sa isa't isa. Pero bago yan, minor items muna tayo mga kasombreros. Nag-post dito tungkol sa update sa bahay ni Sir Alden mga kasombreros, no? Sa kanyang mansyon, no? Fulkerson Casa. So RJ Tisoy Casa. So 5 hours ago, Malu Lopez, boom, sabi niya, a few more months na lang at matatapos na ang dream house ni Alden Richards. Sa kabila ng sobrang busy sa schedule, may international filming, shows, endorsements at negosyo, hands-on pa rin siya sa pagbuo ng sarili niyang tahanan. So, tahimik pero solid na tagumpay, may sipag at disiplina. Paano ka hindi may inspire? Tama, no? Tapos yung pictures nga ni na Sir Pat Kauna at saka ni Alden mga kasombreros doon sa pinost din ni Alden or ni Tisoy sa kanyang Instagram account kahapon, no, bilang part ng kanyang pag-inform sa tao na may development ang kanyang bahay. And then ito, natato ako tsaka na-amaze dito mga kasombreros kasi si Ja Chica, no, 3 days ago, walang mali, lahat may chemistry. Referring to Ma'am Catherine, tapos yung mga naging leading men ni Ma'am Catherine mga kasombreros, no? May isang, pero aminin natin, may isang love team na tumatak talaga. Sino ang bet mo para kay Catherine? Tapos dito ay si Joshua, si Daniel, si Alden, of course, si James Reid. So 116 likes. And natato ako at saka natutuwa mga kasombreros. Sa comment section, hindi naman sa pagmamahebang, pero Alden pa rin mga kasombreros, no? Ang nanalo. Kasi nga, di ba, isipin mo, dito, yung kanyang plano, very organized, may future ba? Alam mo, may direksyon at disiplina. Okay, so ganun siya mga kasos. And of course, may pananampalataya sa pinansabi dito. Hindi ko na lang pa i-flash siya kasi medyo matatagal na tayo. Pero babasahin ko po mga kasos. 57 minutes ago, sabi ni Herminia Mangilan, syempre si Alden na very good boy. Sino pa ba? Pero lahat sila may chemistry. Next project, ang gusto ko si Joshua naman. O next, Enrique Hill naman. Tapos balik kay Alden, Hello Love Forever sa movie. At sa totoong buhay yan ang gawin nilang movie. Sa totoong buhay nila, sigurado kung 2 billion ang kikitain nila. So tama, no? Salamat Ma'am Herminia. More than 2 billion pa siguro ang kanilang kikitain mga kasombreros. Na kung saan ay tao dito, solid na solid, no? May mga Daniel pa rin, no? Ito yung mga Katniel na solid fans pa rin mga kasombreros. Sabi dito, sabi ng iba si Daniel, pero sabi dito, karamihan talaga si Alden. Si Alden talaga may idol, Kath Den forever. Siyempre Alden, Kath Den lang, no? Sabi dito ng iba pa mga kasombreros. So, ang sinasabi nilang bagay si Daniel, bagay, pero ang ugali ba? Tingnan natin. Sabi dito ni Gina Quadra, Alden Richards and Kath, the best couple, Kath Den forever. Alden bagay, wala nang iba, no? Tapos Kath Den ako, Kath Den lang, no? May mangilan-ngilan si James Reid, no? Pero me, Kath Den lang. Saripa, Catherine forever. Marcia Pason Campos, Kath Den. Angel Cruz, si Alden, no? Sabi ito, malakas din pero mas malakas ang Kath Den. So tama, no? Mga kasombreros and mga Kathnetics. So kung palakasan lang kasi malakas naman talaga ang Kathnel. Wala namang doon, pero ang ideal man, no? Kumaga pang negosyante, disiplinado, very humble, very generous, very kind, and God-fearing. So, si Neri Red, Kath Den, Elvira Paras, Alden, Kath Den Bagay, Alden Kaya, Aida Mustafa, Elizabeth Encarnacion, Kath Den pa rin ako. Sabing gano'n, no? Shoni Tanawan, Alden lang talaga, wala nang iba pa. Ming Flores, Kath Den. Tapos na-mention din si Kath Josh,
No, pwede rin po si Okram Alaam Kathden, sabi ganon. Julieta Kathden, Betty Mendoza Kathden. So, mostly talaga 90%, no? 90 to 95% ay Kathden, mga kasembreros. Ang tao dito, ang bet ng mga tao. Kasi, sino ba naman hindi gugustuhin si Alden? Kahit ordinaryong tao, mga nanay, mga kabataan, ay talagang inspirasyon at saka good example kasi ang inyong phenomenal box office ni Ma'am King, mga kasembreros, no? Kung hanap ka lang ng mga asawahin, magiging future husband, mga kasembreros, ay bakit hindi si Alden? So yun ang tanong, mga kasembreros. So pabagayan si Joshua, wag na po tayong umasa kasi may girlfriend na po siya in real life. And Josh Lia, parang babalik ang Josh Lia, mga kasembreros. Hindi kumapang si Daniel, lalong-lalo na kasi may Kyla Estrada na. Si James Reid ay may someday sila, pero of course ay meron ding Isa Pressman na si James Reid, mga kasembreros. Tapos ito, pinost ito na isang admin, sino si Guy with Catherine, siya na ba ipapalit? So grabe naman sa ipapalit, mga kasembreros. Hindi ko alam bakit hindi ito siya. Matagal na ito, mga kasi sa throwback ito. Although hindi ko kilala tong kasama ni Ma'am Kath, na kung saan ay parang nagpang-kwela-kwela na naman si Katreng dito. Tapos yung guy ay masaya rin siya, no? Parang nag-smile siya, mga kasembreros. Pero yun nga, no? Throwback picture ito, mga kasembreros. Ngayon ay bihira na mag-post yung Catherine sa kanyang social media accounts. So talaga nakarealize na siya. And alam ko nag-uusap, no? Ang Kath din na iwasan mo natin yung mga pagpo-post ng mga ganyan. So parang nandun kasi yung disiplina. And sa susunod na vlog natin, may malalaman at ma-discover din tayo, mga kasembreros, no? About sa dalawang ito, mga kasembreros and mga Kathinatis. Tapos kanina, pinost ulit ito daw sa Instagram story ni Marco Sullivan Couture. Michael Sullivan Couture, mga kasama sa IG post 4 hours ago by AR Troopers or AR Troopers, mga kasembreros, no? Meeting with Alden Richards. So tapos yun nga, yung parang sinasukatan siya ng damit para sa kasal ni na Kim Molina at Gerald Napoles. So maraming salamat sa nag-inform sa akin na tama nga pala nagkasama sina Kim Molina at saka si Gerald Napoles sa All Out Sundays, mga kasembreros, dati. Kung kaya close pa lang sina Gerald Napoles at saka si Kim Molina, kung kaya siya kinuhang maging ninong or principal sponsor, mga kasembreros, si Soiti. So yun, hindi ko alam kasi di ba na-post natin ito nakaraan, pero nag-post ulit dito and I'm not really sure kung magkaibang tao ito, mga kasembreros, no? Kasi nga pinost din ng AR Troopers kanina, no, 4 hours ago. Nevertheless, mga kasembreros, ay tawag dito, congratulations sa ikakasal. Hindi ko lang alam kung kailan yung kasal ni na Gerald Napoles at Kim Molina, mga kasembreros, pero aabangan natin yung appearance doon or pag-attend niya Sir Alden, mga kasembreros, sa kasalang Gerald Napoles at Kim Molina. So siguro magiging center of attraction na naman doon si Alden, mga kasembreros, and then ay nako po, nalaman ito, di ba nung nakaraan si Zanja Marudo umattend ng kasal ni si Ma'am Catherine umattend ng kasal ni Zanja Marudo. Tapos ito na naman umattend na naman, alam ko pattern na naman ang dalawang to, mga kasembreros. So panay kayo attend ng kasal, ha? Parang alam niyo, bihira din si Alden, di ba, umattend ng kasal, not unless very close friend niya talaga, like si Jose Manalo nung sa Boracay. Tapos ngayon ay si Kim Molina. So parang nagulat ako, no? Parang nainggit na naman si Alden na si Kath ay umattend ng nung nakaraan. Umattend si Kath ng kasal ni Zanja Marudo at saka ni Ria Ataide. So si Alden naman yun ang atin ng kasal. Principal sponsor si Soiti, mga kasembreros. Ganon. So
Talaga nag-uusap ang dalawang ito. So, di ba? Nakita natin yung pattern. So, ngayon, business na naman yung pupukusan ng dalawang ito. At saka yung mga post nila, mga kasembreros. So, low-key, no? At saka private, at saka nag-uusap talaga ang dalawang ito, mga kasembreros. Tapos ito, 1 hour ago by Abante News Online, mukhang iwas muna si James Reid na i-post ang girlfriend na si Isa Pressman dahil panay flex niya ngayon ng behind the scene ng photos nila ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, no? So promo lang yun, mga kasembreros, hindi naman to the point na iwasan talaga. So ano lang to, parang sinasabi lang ng Abante na na may point naman yung Abante News Online, mga kasembreros, no? May point naman sila na kailangan iwas-iwas muna ng post. Kasi priority niya muna ngayon yung sa kanila ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So nakita ko rin hindi ko na na-save, parang pag gumagawa ng hindi, pumunta si James Reid yata sa Sinulog. Sinulog may Dinagyang Festival sa Iloilo. So yung Sinulog kasi sa Cebu So pero yun, no, hindi mo nagaanong parang nag-concert yata siya doon sa Sinulog Festival, mga kasembreros, si James Reid. Pero hindi ko nakuha yung mga videos, mga kasembreros. Kasi nga masyado marami tayong items sa Cath din, mga kasembreros, no? And then ito, 11 hours ago, Beautiful Artist Philippines. So pretty, no? Si Ma'am Catherine, mga kasembreros, ang pinost niya dito na nakapambahay lang si attorney, no? Nakapambahay na white, no? Simpleng post lang or simpleng post sa harap ng camera, mga kasembreros. And pero ang throwback picture ito, no? Ni attorney, mga kasembreros. Tapos ito naman, ang ganda ng ginawa niya dito ni Donna Milandicho na 1 hour ago. Maria Clara inspired of famous Filipina Miss Catherine Bernardo. Tapos naka-Filipiniana, no, si attorney, mga kasembreros, na naka-white siya. Tapos ang ganda. Pero ang iniisip kong picture dito yung sa Impolo, Manila nila, no, na opening ng bathroom accessories business, mga kasembreros. But not really sure, no, kung ito yung ginamit niya. Tapos ito, 13 hours ago, post ng Showbiz Trending. Yung picture kasi nila, diba, nina Kat, nina Kyle, Ichari, Donnie Pangilinan, James Reid, at saka Joshua Garcia, ay yung sa Christmas party nga nila. Sabi dito, pwedeng Meteor Garden PH Philippine version, no? Na kung saan ay sina Dao Mingsu, sino pa nga ba yung iba dito? Si Ken, si Vic Zhu, si Jerry yan, si Dao Mingsu Si Barbie kasi dito, which is namatay na nga, no? Si Sanchai. So si Catherine daw yung Sanchai dito, mga kasembreros. So pwede daw silang gawing Meteor Garden Philippine version. So pero malabo ito, mga kasembreros, no? Yung mga artista kasi diba, pag nagpa-picture, ganyan, tapos makita ng mga tao na uy, bagay ganito, bagay ganyan. So parang gano'n lang yung parang naisip lang dito ng isang fan na bagay, no? Ang nagawing Philippine adaptation or Philippine version ng Ina Catherine, mga kasembreros, ang Meteor Garden. So sikat no, yung Meteor Garden, mga kasembreros, sina Sanchai, sina Dao Mingsu. So nakalimutan ko na yung iba Nagbisita yata dito si yung singkit na mataas, si hindi si Kenzu, nakalimutan ko yung pangalan, si Vanessa Wu. So yun, bumisita dito sa Pilipinas, mga kasembreros, si Vanessa Wu. Nakasama nga nila, mga kasembreros. Tapos ito, 15 hours ago, posted by Rowe Ursulum, no, na taga Switzerland. Now, when you just out of the store and suddenly see the Asia superstar, your feet and eyes could not move. So parang sabi dito ay nakita niya si Catherine Bernardo, naka Louis Vuitton, silang pareho, mga kasembreros. So me can take my eyes to Queen Cat. Hindi ko lang kung totoo to, nakita niya si Ma'am Catherine sa store, pero parang edited lang yung picture
Pero yun, idol or parang hinahangaan niya rin si Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros. Tapos ito na nga ha, yung ating main item, mga kasembreros. Confirm na sila na nga, no? Talagang ano lang, parang cool off lang yun ang cast din, mga kasembreros. Maraming instances, if i-play ko to mamaya, mga kasembreros, na kung saan ay tinawag, parang yung tawagan pala nila, babe, mahal. So maraming instances dito. Yung isang instance dito, mga kasembreros, yung sa Carson City nga sila, no? Sa Nevada, mga kasembreros. So si Alden dito parang pabulong na parang pabulong niya na ano, na parang yung mic, babe, parang gano'n. Tapos yun nga, no, parang finocus, no, ng isang admin, mga kasembreros, yung audio, at parang pinaulit-ulit, no, yung pagsalita or pagsabi ni Alden na babe, mga kasembreros. Tapos isa pang ano dito, isa pang instance, yung nasa airport sila, mga kasembreros. So na kung saan ay may passport, no, ang dalawang nag-lip reading ang isang fan dito, mga kasdati, na babe nga ang sabi ni Alden. So parang gano'n, kasi hawak-hawak ni Alden ang passport ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So sabi nito, babe nga ang sabi ni Alden. So yung isa pang instance, mga kasembreros, yung gumagala sila ni na Joros at saka ni Alden at saka ni Kath, mga kasembreros, doon sa Canada. Kath, mukhang malamig talaga yung ganyan, babe, no? So sa likod, mga kasembreros, na kung saan ay parang may nakita silang aso, or parang niya aso, and then hindi ko alam kung ano, kasi sabi niya parang mamaya i-play ko lahat ng mga kasembreros para mapakinggan ninyo. Mukhang malamig talaga yung ganyang babe, no? Hindi ko lang babe o breed. Kasi breed, alam mo, breed dapat long E, di ba? So, babe. So, mamaya papakinggan natin to, mga kasembreros. So, magandang breed. Kasi long E dapat breed, magandang breed. Malamig ang ganyang breed. So, hindi ko alam kung ano, pinagkoconnect ko sa mga kasembreros. So, pero yun, talagang ito talaga ay confirm na sila na dati pa, mga kasembreros. So, yun, may mas malinaw na version dito, mga kasembreros. Si Ma'am Catherine dito yung sa Carson City, may isang version dito na mas malinaw siya. At mas malakas, no? Parang pabulong si Alden kay Kath, mga Tisoy, sabi niya, babe, yung mic, sabi niya kay Ma'am Catherine, mga kasembreros. So, yun. Parang may mga sariling mundo talaga sila, mga kasembreros. May kausap kasi dito si Ma'am Catherine. Tapos yung next na instance, yung sa may wrecking ball, sila, mga kasembreros, no? Or parang wrecking ball game, mga kasembreros, na sabi niya dito, kasi dito parang sabi ni Alden na hindi mo na kailangan ng vacation leave, parang magbakasyon, mga kasembreros, na para magkaroon ng amoy na yung mga scents nga na inaamoy nila, mga kasus dun sa wrecking game. Tapos, di ba, parang talito, parang na-oppose ni Ma'am Catherine si Alden. Kaya sabi ni Ma'am Catherine ay, sorry babe, no? Babe, sorry, sabing ganon. So, so parang parang nabasa ng mga magaling na investigadores na kung saan ay talagang babe, sorry. So, di ba, parang hindi, kasi parang pumasok agad si Catherine, sabi ni Alden. Hindi mo na kailangan, sabi ni Alden, parang hindi mo na kailangan ng mag-vacation leave, sabi ni Catherine. Kailangan pa din, parang ganun ba? Tapos nag-sorry siya, parang out of respect, mga kasembreros, no? Sa kay Alden, kasi nga, alam naman natin dalawang to, no, talagang parang they respect each other talaga, mga kasembreros. Nakita natin yung respect ni Alden kay Kath and si Kath kay Alden. So, which is a relationship, napakahalaga nun, mga kasembreros, na each partner respects each other, mga kasembreros. So, kailangan ganun para ma-maintain, para lumago at alam mo yun, manatili yung peaceful and harmonious relationships sa parehong partner, mga kasembreros. So, which is, ipi-play ko ito mamaya, mga kasembreros, para mapakinggan nyo lalo. And then, yung next instance,
Kasi napansin na ano kagabi, na ay sabi ko ito todo ko na to. Lahat na ng instance mga kasus. Doon sa may doon sa may nung sumayaw sila ng sa ASAP mga kasus, pangalawang sayaw nila sa ASAP performance nila mga kasembreros. Parang free time yata yon, parang mahal naman yung narinig no ng tagabasa ng ng buka ng bibig mga kasembreros na mga Cathnatics. So talagang but either mahal or babe mga kasus, ang mahalaga ay confirm na nga talaga na sila ng mga kasus. Parang nakita natin talaga yung pattern no ng Cathden ngayon mga kasus, na they're just busy doing their individual ganap no, especially yung projects no, mga projects nga mga kasembreros na meron silang kailangan tapusin. And yun talagang ako talaga talaga masugid ako na Cathlenatic mga kasus. That is why I can say na sila na talaga, they're just enjoying their singleness mga kasembreros and their individual ganap, which is definitely mahalaga yon kasi pag nag-settle down na sila ay hindi na rin nila ma-enjoy ang single. Ma-enjoy naman kagaya ng Dongyan no. Masaya naman ang Dongyan mga kasembreros of course sa kanilang buhay pa pamilyado na estado mga kasembreros. So ngayon lang ay talagang busy pa sina Alden at saka si Ma'am Catherine sa kanilang mga proyekto at saka mga plano no sa kanilang single status. Pero alam natin na sila na talaga mga kasembreros lang low-key at saka lang pribado ang kanilang relationship mga kasembreros, and naintindihan natin definitely no mga kasembreros and mga Cathnatics. So yun po, and then ito this will be the last item natin sa vlog na ito mga kasembreros no. Pinost dito yun pala, pasegwihan ko yung Elena kasi nalaman ko na pinakinggan ko ulit kagabi yung interview doon sa may yung pinakaunang press ko ng Hello Love Again, new movie alert nila. So nasa listahan pala talaga dati ni Ma'am Catherine na dapat kasi wala dapat sa listahan or yung plano na gagawin yung Hello Love Again 2024. Yung nakalinya talaga na gagawin dapat ni Ma'am Catherine, yung after ng A Very Good Girl ay yung Elena 1944. So yun, parang nagulat na lang din siya, nagulat na din si MJ Felipe. Pinakinggan ko kasi kagabi ulit yung press ko nila. So lahat sila nagulat na bakit may gano'n no, na parang naisingit yung Hello Love Again mga kasembreros. So baka ngayong 2026 ay magulat na lang din tayo na wala sa listahan ng mga gagawin ng Cathen ang kanilang tambalan, ay magkakaroon pala sila ng tambalan this 2026. So malay natin no, mga July or May no, something like that, June, August no, kahit anong buwan mga kasembreros basta maipasok lang. So palagay ko mga May or April mga kasembreros or June, so something like that. Kasi dati 6 months yung ginugol nila no para may palabas. So kung magsisimula sila ng June, pwede rin yun kasi June tapos na ipalabas yung November 13. May sila nag-start, so parang 6 months nga siya mga kasembreros. So pag June naman, hindi sila pwedeng makisabay sa Metro Manila Film Festival kasi nga baka lalangawin ang MMFF at saka kanila yung dudumugin lang mga kasembreros na mga tao. Pero yun no, talagang waiting din tayo sa Elena 1944. Tapos ito 16 hours ago, si Ma'am Malu Lopez hindi raw nami-miss ang pagkakaroon ng love team, masaya kahit solo flight. So si Alden ito mga tama no, kasi na-mention niya ito sa isang interview. Hindi niya nami-miss kasi yung tinutukoy niya dito yung Aldab. Kasi dati yung Aldab, di ba? Sobrang parang may mga commitments and so on kasi dinadala mo yung pangalang Aldab. Pero ngayon ay talagang enjoy lang ang Cathen sa kanilang solo flight era. Pero alam natin na sila na talaga mga kasembreros no, nagkakaroon lang sila ng priorities ngayon. Ngayong 2026. Alright, so yan lang actually sa ating Cathen items no. Papakinggan natin ito, i-play ko ito lahat mga kasusa para kayo po ay mapakinggan niyo po ng mas malinaw. Tapos comment din po kayo kung gusto niyo po. And then after nito mga videos ay ang napakagandang salita po ng Panginoon na napakahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw, isang pinagpalang linggo po sa bawat isa. Thank
Okay. For holiday. Merry Christmas. Wow, thank you, sir. Thank you. Sorry? LA Manila Film Fest. I know Alden went last year. Sorry? LA Manila Film Fest. I know Alden went last year. Babe. Babe. Sorry? LA Manila Film Fest. I know Alden. Sorry? LA Manila Film Fest. I know Alden. Sorry? LA Manila Film Fest. I know Alden. Sorry? LA. Now, parang hindi mo na nga kailangan mag-vacation leave eh. You just Kailangan pa din. pero kailangan pa rin. Sir, Dalin mo na lang. Dali. Pero kailangan pa rin. Sir, Dalin mo na lang. dali. Yan ang view namin dito. Shut it out, guys. Malamig talaga yung ganyang breed, no? Malamig talaga yung ganyang breed, no? Malamig talaga yung ganyang breed, no? At para po sa ating Word of God is sobrang ganda at relevant nito mga kasambres. Ang title natin ay Natatakot pero Pinagpapala. Bakit kaya, no? Psalms 128 verses 1 through 2. Blessed is everyone who fears the Lord. Ito pala yon. Who walks in His ways. When you eat the labor of your hands, you shall be happy, and it shall be well with you. Napakaganda ito mga kasambreros. Parati nating tatandaan na sa mundong ito, kapag natatakot tayo sa mundong ito, ay pighati, anxious, no? Ganun yung mararamdaman natin mga kasambreros. Yung mararamdaman pa natin ay nababalisa tayo, hindi tayo mapakali, we're always worried, parati tayo nag-aalala, we're always full of, sometimes, pag malala na talaga, nadidepress tayo, no, nasusuppress yung ating kaligayahan, parang nagiging killjoy tayo, nagiging KJ tayo mga kasambres, imbis na masaya, nagiging malungkot tayo, no. Pero dito po, merong fear, merong takot na pinagpapala ng Panginoon, and that fear is fear to the one who created the heavens and the earth, the great I am, the great Yahweh mga kasambreros, no, the Alpha and the Omega, Jesus Christ and God Himself mga kasambreros. So, pinagpapala, no, blessed or blessed is everyone who fears the Lord mga kasambreros. Kapag natatakot tayo sa mundong ito, lugi tayo mga kasambreros. Kapag natatakot tayo sa Panginoon, ay mapa-abundant tayo mga kasambreros at secure, no? May kapanatagan tayo mga kasambreros, may security tayo kapag tayo po ay takot sa Panginoon. Parang ano lang yan eh, kapag nagpagamit ka sa tao, lugi ka. No, kapag nagpagamit ka sa tao, talo ka. No, kapag nagpagamit ka sa Diyos, panalo ka. So ganun siya mga kasambreros. So victory awaits at the end of the line mga kasambreros, sa finish line kapag tayo po ay nagpapagamit sa Panginoon. Kasi kapag tayo po nagpagamit sa tao, naku po, parati tayong talo, no? Parati tayong dihado mga kasambreros. So kung ako sa inyo ay magpagamit na tayo sa Panginoon. So when we say magpagamit mga kasambreros, maging available tayo ba? Available tayo sa panalangin, sa pagbasa ng kanyang salita, paggawa ng kanyang kalooban, no, paggawa ng mabuti, sa kanyang gawain sa simbahan, sa kanya basta anything that is related sa Panginoon mga kasambreros. So ganun po ang ibig sabihin na magpagamit sa Panginoon. So hindi po yung hindi po kailangan ng Diyos ang pera natin, okay? Kasi mayaman na siya. Siya mismo ang source ng lahat ng kayamanan ng mga ginto, ng mga pilak, mga kasambreros, no? Kasi nga siya ang lumikha ng langit at ng lupa. He can create, kung gusto niya mga kasambreros, no? He can make mga kasambreros, he can he can make a factory, unlimited na endless na factory mga kasambreros ng ginto, ng kayamanan. Kasi siya yung may-ari ng langit at ng lupa. Siya yung lumikha ng langit at ng lupa, and he can create even more, no? He can make even more amazing and wonderful things mga kasambreros beyond our human comprehension. Kumaga pa, hindi natin lubos maunawaan yung kanyang kadikalaan kasi nga unlimited siya, no? Unlimited yung source ng pag-ibig, ng pag-asa, ng pananampalataya, ng pagpapatawad, ng grace mga kasambreros. Lahat ng good attributes at good characters ay unlimited po doon, no? Ang abundance, no? Maging abundance sa joy, abundance man yan sa spiritual life, abundance sa good relationships, abundance sa physical health, abundance sa pagpapala, and so on mga kasambreros. Kung lahat po sa Kanya ay limited. Kumaga pa, hindi problema sa Diyos ang pagpapala mga kasambreros. Hindi problema sa Kanya ang magbigay. Kung umaapaw, siksig at liglig mga kasambreros ang Kanyang ibinibigay, ibibigay kagaya kay Sir Alden mga kasambreros, walang problema. No, Sir Alden Richards is one role model na nakikita natin mga kasambreros na wag na tayong lumayo. Kasi si Alden ay God-fearing person mga kasambreros na may takot sa Diyos.
At nagmamahal sa Diyos, of course, mga kasus, kung kaya mahal din niya ang kapwa niya tao, no? Nagpo-provide siya ng mga scholarships, tumutulong sa mga nangangailangan, sa mga needy, and marami nang nagpatunay, no? Mga kapwa niya artista na inutangan siya, ay hindi, hindi na siya sinisingil, mga kasus. Pero, syempre, na dun sa taong umutang naman, ay responsibility niya, mga kasambreros, na na magbayad kasi para pagpalain din siya, no? Kasi ang taong matuwid, ang taong matapat at ang taong makatarungan ay nagbabayad ng utang, mga kasambreros. So para pagpalain din siya at pagpalain din tayong mga or sino man dyan ng utang, mga kasambreros, ay tawag dito ay magbayad ng utang, mga kasambreros, kasi pag hindi tayo nagbayad ay baka hindi na tayo pagpapalain ng Panginoon, bagkus ay tawag dito isusumpa na tayo. So kasi ano yun, biblical yun, mga kasambreros, na dapat po ay magbayad din tayo magbayad dapat tayo ng ating mga utang para may pagpapala pa rin darating. So ang mga taong matuwid ay nagbabayad ng utang, mga kasambreros. Pero meron tayong kasi lifetime na utang, and that is to love one another, no? Love our neighbor, love our family, and our fellow people as a whole, mga kasambreros. So kasi isa yun sa greatest commandments ng Panginoon, mga kasambreros, na pangalawa, no? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as we love ourselves, mga kasambreros. Kaya kung kayo po ay natatakot na maglingkod o magpagamit sa Panginoon, mga kasambreros, ay hindi po dapat tayo nagdadalawang isip na magpagamit o maglingkod sa Panginoon. Kasi alam niyo po yung oras natin sa Panginoon na binibigay, kunwari nagbibigay tayo ng panahon sa pagbabasa ng Biblia, sa panalangin, sa paggawa ng kanyang kalooban, of course, ay hindi po yun sayang. Actually, counted yun lahat, no? Every single minute, every single second, every single hour na ginugugol po natin sa Panginoon para sa Kanya, mga kasambreros, ay siya lang po yung nagre-record ng mga kabutihan o ng mga ginagawa natin, mga kasambreros. Detail per detail yun, mga kasambreros. Kung kaya kapag tayo gumagawa ng mabuti, tapos wala nakakapansin, huwag po tayo mag-alala. Kaya meron tayong Diyos na nakadungaw at saka alam na alam yung nangyayari sa ating buhay at ginagawa natin sa langit. So, may accounting, no? Kung sa isang eskulahan, sa isang university or school, may registrar, no? Merong records, mga kasambreros, doon na nakatala, nakalista, nakasulat, mga kasambreros. May petsa, may oras pa, mga kasambreros, doon sa langit. Kung kaya wag po tayo mag-alala. This verse speaks to the connection between reverence for God and the blessings that come from living a life in accordance with His teachings. So, yung takot kasi na to, hindi yung takot na nag-create pa siya ng fear. Yung takot na ito ay bunga ng paggalang, bunga ng pagrespeto, no? Kumbaga mataas na paggalang natin at pag-ibig sa Panginoon, mga kasabs. Unlike sa takot natin sa mundong ito na talagang bunga siya ng takot. Kumbaga hindi espiritu ng takot na sinasabi ng mundong ito na, uy, wag mong gawin yan. So, di ba, may bumubulong sa atin minsan, pati yung mga kaibigan natin minsan, at saka sino man dyan tinatakot tayo na gato ganyan. So, malalaman naman natin, mga kasus, yung tama, no? Sa mali kapag meron tayong wisdom at guidance ng Panginoon. Always remember, kapag may vision, may mission na nilagay sa atin ng Panginoon na nagpagamit tayo, naglilingkod tayo sa Kanya, He will always give us wisdom, no? Kaalaman, and He will provide people, no? Para sa atin, let's say, mga pastors natin, nanay natin, magulang natin, kapatid, ate, kuya, and so on. When we approach our actions with a sense of fear, not as in being scared, no? Gaya na mention natin, hindi siya scared, mga kasos, no? Or takot ng mundong ito, but out of deep respect and awe for the divine. So, it influences our behavior and decisions. So, kagaya na mention natin kanina, na out of deep respect, no? Mataas at saka malalim na paggalang sa Panginoon, mga kasus, kung kaya nagkakaroon tayo ng takot sa Kanya. This reverence shapes our moral compass and guides us towards righteousness. We open ourselves up to His blessings and guidance by aligning our actions with God's will. So, ganun po siya, mga kasambreros, no? May will, yung ating actions, yung ating mga decision, yung ating plano ay, let your will be done. So, let your will be done. So, parati sa dulo ng ating panalangin, yes, may pangarap tayo, may goal tayo, may objective tayo na gusto natin magkaroon ng ganito, gusto natin makamit to, gusto natin maging ganito. Pero at the end of your prayer, mga kasuster, banggitin natin yung let your will be done. No? Kasi ang will, ang kalooban ng Panginoon, mga customers, ay mas maganda at mas alam niya, mga customers, yung mas nakakabuti
at mas mainam para sa atin. So how does this affect the choices you make and the way you interact with others? Consider how you followed God's guidance and experienced peace, success, or fulfillment in those endeavors. So yun, no, talagang tayo po ay yung takot na ito, kagaya na mention natin mga kasusa, hindi siya takot na binibigay ng mundong ito mga kasombreros. So sabi niya, likewise, you shall be blessed and it shall be well with you, offers a comprehensive assurance of well-being. So nagkakaroon tayo ng well-being. Alam niyo po yung well-being, kapag tayo po ay nagkakaedad na, napakahalaga po ng well-being kaysa sa material things. Of course, kailangan natin ng material things, kailangan natin ng ganito, ng ganyan, para mabuhay. Pero alam niyo yung may peace, may kapayapaan sa ating paligid, may sense of security, may parang panatag tayo ba, no? Sa loob ng tahanan, sa ating isipan, sa ating pamilya. Mas maganda po yun, yung well-being mga kasombreros, na yung wellness ba na sinasabi nila, kesa sa marami ka namang pera, for example, marami ka material things pero magulo naman. So mas mainam na yung simple ang buhay, payak ang buhay, pero may kapayapaan, no? Kumbaga may katahimikan, no? At pag-unuan at pagmamahalan sa loob ng tahanan. So yun siya, no? Encompassing both material prosperity and spiritual abundance. So ang kagandahan dito sa Panginoon, hindi lang siya material prosperity but spiritual abundance. Pag sinabing spiritual abundance, merong katahimikan, meron tayong connection sa Panginoon, may time tayo sa panalangin, may time sa pagbabasa ng kanyang salita, may time sa paggawa ng kanyang kalooban, at pagsunod doon sa teachings sa kanyang salita mga kaso sa Biblia. So parati nating tatandaan na yung takot, yung paggalang natin sa Panginoon ay yung paggalang din sa kanyang salita. So equal yun mga kaso. So kung hindi natin ginagalang at wala tayong panahon sa kanyang salita, hindi natin pwedeng sabihin na ginagalang natin at may takot tayo sa Panginoon, no? Kasi wala nga tayong panahon sa kanyang salita. Yun yung kanyang kapag may takot tayo at may paggalang tayo sa kanya, so susundin natin siya na yun nga, nabasahin ng kanyang salita kasi utos niya yun mga kasombreros. So as simple as that. Parang yung manager mo, superior, magulang mo, no? Kapag inutusan ka, tapos hindi mo sinusunod lahat ng kanyang utos, opposite pa minsan o baliktad yung sinusunod mo, ay magagalit siya. So magagalit siya mga kaso. So grabe yung blessing ng pagpapala sa mga natatakot mga kasombreros. Natatakot tayo na may pagpapala. So ang takot na ito ay out of paggalang or malalim na connection or reverence mga kasombreros, na malalim na respeto, mataas na respeto mga kasombreros. This promise extends beyond mere temporal blessings to encompass a holistic sense of flourishing in every aspect of life. So every aspect of life na to flourish. Ibig sabihin merong pag-asenso or abundance sa lahat ng aspeto ng ating buhay, hindi lamang sa physical, hindi lamang sa material, hindi lamang sa ating social life, sa ating relationship mga kasombreros, but of course sa ating spiritual life na connection natin sa Panginoong Diyos, na nagkakaroon talaga tayo ng panahon para sa Kanya. Kasi kung mahal natin ating asawa, may panahon tayo sa Kanya. Kung mahal natin yung anak natin, may panahon tayo sa kanila. Naglalaan tayo ng oras. So mas lalo na po sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na utang natin sa Kanya ang ating mga buhay. Ang anak mo ay utang din niya sa Kanya, sa Panginoon ang kanyang buhay, ang asawa mo, ang kapatid, magulang, and so on. So lahat tayo utang natin sa Panginoon mga kaso sa ating buhay. So kung meron man tayong mahalin na pinakamataas sa lahat, ang Diyos yun, pangalawa lamang ang tao. Alright, so yun naman sa ating Word of God, ha? No, apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka deep respect or paggalang at holy fear mga kasombreros or divine fear sa ating Diyos, kasi nagtatagumpay tayo at nasa side ng victory kapag tayo po ay may takot at paggalang sa Kanya. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name we pray, Jesus Christ. Amen and amen. See you sa next segment mga kasombreros, and paalam po.